Magandang araw sa inyo mga kapitbahay. Ito ang inyo nag-iisang Papa Tony. At ngayong araw ay mapapakinggan natin ang kwento ng isang espesyal na sender. Ang buhay ay puno ng pagsubok. Sa hirap ng buhay, marami ang napipilitang kumapit sa patalim. Mga kapitbahay, hanggang saan aabot ang kagustuhan ng isang magulang na makapagbigay ng maayos na buhay para sa kanyang mga anak? Dear Papa Tony, sa pagkakaalala ko, isang ordinaryong araw lang ang araw na yun. Nanonood kami ng kapatid ko ng paborito naming cartoons tuwing hapon. Nora! Maring Nora! Oh, Nora, kailan mo balak magbayad ng utang? Pasensya ka na talaga, Mare. Walang-wala pa ako ngayon eh. Ay nako, ang haba na ng lista mo sa tindahan ko. Ay, alam mo, may racket ako para sa iyo. Masosolve lahat ng problema mo dito. Yung anak mo, si Nene, Hindi ko maintindihan ang pinag-usapan ni Ate Marisol at Mama. pwede nating i-online yan. Kasi nakatutok pa ako nun sa pinapanood naming cartoons. Mga anak, halina kayo. Ma, tayo na naman. Pasensya na anak ha. Hindi ko makalimutan ang dismayadong mukha ni Bunso sa ulam namin ng gabing yun. Nahihiya na kasi umutang si Mama kay Ate Marisol. Ne? Bakit, Ma? Nene anak, malaki ka na. Responsable ka ng panganay. Nene, kailangan na ni Mama ng tulong mo eh. Kinakabahan ako. Di ko alam kung nasan si Mama at Ate Marisol. Iniwan nila ako mag-isa. Kailangan ba talaga to, Mare? Ay nako, Mare, kaysa mamatay kayo sa gutom, wala na nga kayong pangkain eh. Sigurado ka, hindi masama to kay Nene, ha? Mare, gaya nga ng sabi ko, online lang to. Hindi naman nila mahahawakan ng anak mo eh. Oh, ganito Neng. Tingin ka sa camera. Sige na anak, saglit lang yan. Para sa pamilya natin. Wala akong kamuwang-muwang sa mga nangyayari nung mga oras na yun. Neng, post ka na ganito. Hindi ko maintindihan ang mga nangyayari. Oh, ganito naman ni Neng. Naguguluhan ako at nanginginig sa kaba. Ayan. Bakit? Sige Neng, isa pang ganito. Para saan? Pero ginawa ko pa rin dahil sabi ni Mama. Kinabukasan, nagdala si Mama ng paborito kong pagkain. Para sa'yo yan, anak. Pero di ako masaya. Sabi ko sa sarili ko, ang importante, nakatulong ako kay nanay. Ang importante, mabuti akong panganay. Naging ganito ang buhay ko ng 1 taon. Masaya si Bunso kasi nakakain na siya ng masarap na ulam. Nang biglang isang gabi, nahinto ang lahat. Magtago na kayo, yung mga nagrarinig na polis. Bilisan nyo! Manang, pakitaas po ang inyong mga kamay. Pupusasan na po namin kayo at sumarap po kayo sa pader.
Huwag po kayong gagalaw. Nang maaresto si Mama, naging ulila kami ni Toto. Sabi ni Mama, panganay ako. Kailangan kong maging responsable. Inisip ko na lang, kailangan kong maging malakas para kay Toto. Ako si Nene. At ito ang kwento ko. Sana huwag niyong hayaan na mangyari pa sa iba ang dinanas ko. Sana ako na ang huling kwento. At dito nagtatapos ang storya ni Nene. Alam niyo ba mga kapitbahay, si Nene ay isa na ngayong advocate na patuloy na lumalaban at tumutulong na puksain ang online child sexual exploitation at abuse sa ating bansa. Sa katunayan, napaka-espesyal ng sender natin ngayon. Dahil mga kapitbahay, siya lang naman ang nag-iisa kong ate. Ate Ne, walang katapusang pasasalamat sa lahat ng nagawa mong sakripisyo para sa akin. Mga kapitbahay, laging tandaan, anumang hirap ng buhay, huwag ipagpalit ang dignidad ng iyong anak kapalit ng pera. Ito si Papa Tony, aka Toto, at magbabalik ang Barrio Radyo Real Life Stories.